Ito na ata yung pinakamurang Honda Beat na nakita ko ngayon for as low as 5,000 pesos na lang. Ayun o, overall condition niya mga sir. Literal na presyong bakal mga sir. For as low as 6,000 pesos mga sir. May makukuha ka ng 125cc dito sa kanila. Scooter for only 8,000 pesos na lang, no? Pagdating sa mga Yamaha Mio Sporty nila, ito mag-sample price din tayo. Etong isang to 18,000 pesos na lang. Ito yung overall condition ng Mio Sporty na to. Tapos dito sa mga pang negosyo nila, kagaya ng Honda TMX na 125, meron dito nagre-range lang na nasa 13,000 pesos. Then ayun mga sir, bago nating simulan libutin or ikutin yung mga cash price ng motor nila rito, marami palagi nagtatanong ko sa location, saan matatagpuan. So ito na agad yung ipapakita ko sa inyo para wala na masyadong tanong. Ito ay located dito sa Wiltec, San Fernando, Pampanga. Napakadali lang siyang puntahan kasi along the highway lang siya, tabing MacArthur lang. I-search nyo lang sa Google Map or sa Waze, Wiltec, San Fernando, Pampanga. Automatic yan, makikita nyo na itong mga unit nila rito. So ito mga sir, bago natin libutin itong mga unit nila, ipapakita ko lang kung ganong karami yung mga naka-display na motor dito. Tingin ko more or less nasa 60 to 70 units. And sa mga magtatanong naman ng contact number nila at eksaktong address, ito mga sir, may nakalagay na rito. Ayan, Ramark Village City, San Fernando, Pampanga. And then ito yung contact number, and then ito yung kanilang promo date. So ayan, makikita nyo naman agad yung mga unit nila na naka-display dito. So ito, simulan natin dito sa mga unit na nandito sa harapan. Karamihan dito mga Yamaha brand, Mio Sporty, Mio i125, Mio Gravis, meron din sa pinakadulo. So hindi na natin masyadong patatagalin ha. So pagdating sa presyo nila rito ng Yamaha Mio Sporty, nagre-range ng nasa 18,000 pesos lang. At ang good news dito mga sir, no hidden charges lang to ha, kagaya ng ibang branch ng Wiltec na na-vlog natin. No hidden charges, yan lang ilalabas mo. Pumunta ka lang dito sa kanila para maiwi mo na yung Yamaha Mio Sporty na yan. Parang ito ay 2018 model. Tapos dito additional option pagdating sa Mio Sporty, etong isang to nasa 17,000 pesos naman. Ayun yung overall condition niya. Kung di ka naman ganun kaselanan, tapos wala kang malaki ang budget para sa brand nyo, okay na rin to. Yun nga lang talaga, syempre check mo na lang maigi. May Mio Sporty uli sila rito, kaya lang etong isang to wala siya nakalagay na price eh. So may natitripan kayo pagka pumunta kayo dito sa kanila, i-inquire nyo na lang mga sir ha. Tapos dito additional option pagdating sa Mio Sporty, ito ay color matte gray kung di ako nagkakamali. Ayun yung overall itsura nyo, nasa 18,000 pesos naman tong isa na to. So as of now, sa ganun nagre-range yung nakita kong Mio Sporty, nasa 17,000, 18,000. Ayun yung overall condition ng Mio Sporty na to. Sa mileage, mag-sample tayo. Itong isang to nasa 20k yung mileage nya. Tapos bukod dyan, meron sila ritong Mio i125cc color matte blue ata to. Ayun o. So itong isang to nasa 20,000 pesos naman. And pwede na rin no, sa mga walang budget dyan, kung gusto magkaroon ng branded na motor, pwede na rin to sa presyo. Tapos itong color matte orange nila, nagre-range ng nasa 25,000 pesos. Ayun yung itsura nyo. Tapos dito meron silang color magenta. Itong isang to medyo mataas nga lang, nasa 34k. Pero mukhang halos bago pa naman tong isa na to. Medyo palitin nga lang yung gulong. Mio i125 uli. Itong isang to nasa 24k naman. Ayun yung itsura nya. So pagka pumunta kayo dito, talagang pumili ka na lang. Pero hindi pa naman daw ito yung lahat ng unit nila. Meron pa silang nandun sa bodega. Baka ngayon or bukas may labas din nila. So itong isang to color magenta, nasa 28k naman. Meron din sila rito ang Yamaha Mio Gravis na 125cc to kung di ako nagkakamali. Color black naman tong isang to, nasa 35,000 pesos yung bentahan nila dyan. Meron din sila rito Suzuki brand na scooter. Ito yung Suzuki Skydrive, mga FI version na to kung di ako nagkakamali. Presyo nila rito nasa 25,000 pesos. Ayan yung overall condition nya. So sa mga nagtatanong kung bakit cash basis lang yung nakalagay dito, promo lang nila to for cash basis mga sir. Wala sila ritong installment kasi mababa na masyado yung presyo nila. So pagdating dito sa kabila, ito mga scooter naman, mga TBS brand, sa mga literal na walang budget dyan, yung mga allergy sa mataas yung presyo, ito chance nyo na to. Meron sila rito tag 16k lang. Nakakatuwa kasi maganda pa yung kulay ng kaha nya, no? Pati yung gulong nya, malalim pa yung tread life. Tsaka sa mga lens nya, nakakatuwa, hindi siya naninilaw. So ito pwede na sa presyo yan. May tag 16,000 pesos uli. Mga scooter to mga sir ha, sa mga hindi nakakaalam. Ito mas mababa tong isa, nasa 14,000 pesos, color gray. Tapos itong color black nila, parang matte black ata siya, hindi siya glossy. Nasa 11,000 pesos naman to. Tapos itong isa nasa 14,000 pesos. Ayan o,
Ganun pa rin to, kagaya ng mga Mio Sporty nila. All in yung bentahan nila rito, no hidden charges. Ayun lang ilalabas mo, pumunta ka lang dito sa kanila para maiuwi mo na yan. Pagdating sa mga Honda brand, meron sila ritong Honda Beat 110 Fi. Ito talagang literal na napakatipid sa gasolina na scooter. Etong isang to nasa 20,000 pesos na lang. Grabe, no? Ganda pa ng condition niya, pati yung tread life ng gulong niya swabing swabe. Yung headlight lens niya wala namang kabasag-basag. So ito safe pa to, kaya lang ito first come first serve sila rito. Kung natitripan nyo kagaya na sinabi ko sa inyo kanina, wag na kayo magpatumpik-tumpik pa, puntahan nyo agad dito sa kanila. Ito additional option pagdating sa Honda Beat. Etong isa naman to, medyo mahal siya ng 5,000, nasa 25k. Tapos basag yung lens niya dito sa may bandang kanan, signal light lens niya. Ayun yung overall condition niya. Ito may Honda Beat uli rito. Itong isa na to nasa 20k. Wala lang yung kaha niya rito. Ito yung parang matte black finish, tsaka yung ganitong kaha niya rito sa may bandang harap. So ayan yung mga options nyo dito sa may bandang harap. Hindi lang yan, meron pa mga unit dito eh. May TBS sila na XR, kaya lang ito wala pa tong presyo. Tapos sa 180cc nila na manual, parang kay tsura siya ng Rouser eh, no? Etong isang to nagre-range ng nasa 15,000 pesos. 180cc siya, ayun no, nakalagay dito. Tapos parang 2015 model. Ayun yung overall condition niya. So kung okay yung makina nito, panalo na sa 15k. 15k lang ilalabas mo, tapos may 180cc ka na. Tapos dito parang Apache pa rin ata to eh, kaya lang wala nakalagay na label kung magkano eh. Angas, no, tingin ko nasa 200cc siguro to or 180 rin. Ayun yung itsura niya. Tapos dito sa mga pampasada nila, meron silang badge dyan na 110. Itong isang to nagre-range ng nasa 15k. Ayan yung overall condition niya. Meron din silang Yamaha YTX. Ito mababa na lang din yung price, oh. Nasa 14,000 pesos naman to. Ayan yung itsura ng YTX nila na 125. Maganda pa rin yung kulay ng tangke niya, no? Kaya lang medyo may gas-gas dito. Pero safe na sa presyo, mababa na lang 14k. Sa mileage, nasa 35k. May side mirror pa siya. Headlight lens niya walang kabangas-bangas. Sa gulong niya nga lang medyo palitin na. Pero sa presyo okay na to, napakababa na nito. Tapos meron silang TBS na Max 4R, kaya lang wala pa tong price. May CT125 na 2017 model, nasa 15k naman yung bentahan nila rito. Ayan yung overall condition niya mga sir. O tingin ko mga motor wash lang kailangan nito, pogi na uli ito eh. Tapos sa mileage, eto nasa 22k yung mileage. Tapos bukod dyan, eto meron pa rin CT125. Etong isa naman na to, nasa 18,000 pesos naman yung bentahan nila para rito. Ayan yung overall condition niya. Medyo palitin nga lang din yung gulong niya. Pero sa mga ganito kasi minor na naman yan. Importanteng ma-check nyo rito kung okay is yung makina niya. Tapos ito nga yung pinakita ko sa inyo kaninang budget meal na TBS na dash scooter for only 8,000 pesos na lang, no? So sa mga ganitong presyo, panalo na rin to, 8,000 pesos. Halos parang bumili ka na lang ng bike or parang pang kilo na lang yung presyo nila. Tapos at the same time, meron pa siya original ORCR kasi under siya ng kasa, so walang sabit. Ayan, 8k. Etong isang to nasa 14,000 pesos. Ganun pa rin TBS na dash scooter. Pwede ito pang ano, pang service ng anak nyo sa school, pang subdivision, pang service sa trabaho pwede rin kasi medyo maliit lang siya. Madali siyang isingit-singit. Etong isang to nasa 14,000 pesos naman. Ayan yung itsura niya. Tapos ito medyo mas mabababa to, nasa 12,000 pesos lang to. Meron pang mga unit doon na mamaya sisilipin din natin yan. Etong isa 12,000. Tapos etong isa 14,000 pesos. Mga ano na yan as is na yung presyo nito, kumbaga system price. Wala nang bawas, wala na rin dagdag. Etong isang to nasa 16,000 pesos naman. Tapos etong isa wala lang to nakalagay na price. Etong isa nasa 15k. Ayun yung itsura niya. Tapos itong color gray nasa 8,000 pesos lang. Suwabe na rin sa presyo, no? Tapos itong isa parang nahulog yung presyo niya doon sa baba, parang nasa 12k. Ayan yung itsura niya. Mga TBS, mga Indian brand sa mga hindi nakakaalam. Tapos dito meron uli sila ang TBS uli. Itong isa naman na to nasa 17,000 pesos. So ayun yung mga pwede yung pagpilian pagka pumunta kayo dito sa kanila, dito sa pangalawang side. Dito naman tayo sa pangdulo, ayan may mga unit pa rin, check pa rin natin. So dito naman sa pinakalikod, ito yung pinakita ko sa inyo kanina na nagre-range na lang ng 6,000. Parang ito ata yung pinakamurang nakita ko dito sa kanila. Ito ay semi-automatic to na motor mga sir. So ito nga yung pricing niya, 6,000 pesos. Kagaya ng ibang pinakita ko sa inyo, all in yung bentahan nila rito. Walang bawas, walang dagdag. So
So pagdating sa condition, ito yung overall condition niya mga sir. Naka disc brake na rin pala to, tapos naka mags version na rin. Pagdating sa mileage nito, silipin na rin natin. So ito pala ay naka digital, hindi natin masisilip kung ilan na yung natakbo niya. Tapos dito may MIUI 125, kaya lang wala na yung kanya sa harapan. Nasa 20k yung bentahan nila rito. Tapos may gulong pa siyang kasama, hindi ko lang sure kung ibibigay din nila yan pagka binili nyo ha. Tapos may TMX na 125, wala lang siya nakalagay na presyo. Tapos dito sa kabila meron sila ritong Honda Beat na 110 Fi for only 5,000 pesos. Kaya lang ito, marami nang kulang sa kanya. Wala na yung mga pairings niya sa gilid tsaka dito sa harap. Pero kung naghahanap kayo ng pang parts out, especially sa Honda Beat, ayan o. Ayan pa yung pwede nyong datnan dito pagka kinuha nyo tong Beat na to. Tapos dito meron sila ditong TMX na 125. Meron silang tag 17,000 pesos naman. Ayan yung itsura niya mga sir. So mukhang okay pa rin, maganda pa yung kanyang lens, walang bangas. Tapos may TMX uli na 125, pasukin pa rin natin to. Ito wala tong presyo. Tapos TBS uli walang presyo. Etong YTX nila may presyo, color red pa rin, kagaya nung nakita nating YTX doon. Etong isang to nagre-range ng nasa 17,000 pesos. YTX na 125 pang pasada. Sa mileage, silipin natin kung ano yung mileage nito, nasa 64,000. Medyo mataas nga lang yung ano niya, yung natakbo. Pero kung okay yung makina, goods na rin, mababa na lang din naman kasi yung cash price. Tapos may DAS pa rin, etong isa nasa 14,000 pesos. Ayan yung itsura ng TBS DAS nila. Eto meron uling DAS, etong isa nasa 14,000 pesos din. So as of now, parang pinakamurang DAS na nakita ko rito sa kanila parang 8,000 pesos ata. Tapos eto DAS uli, nasa 14,000 pesos. Meron din sila ritong Honda Summer na 110, parang FI version ata to, nasa 30,000 pesos. Kaya lang wala na yung gulong niya mga sir, pero nasa sa inyo kung gusto nyo kunin yan, pwede nyo puntahan yan dito. So ayan na mga sir, lahat ng available repossessed motorcycle nila rito na naka Motomura sale. Ulitin ko mga sir, itong promo lang nila ay valid lang simula October 13 to 14, 2023. Kaya kung naghahanap kayo ng second hand na motor mga sir, huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa, pumunta na kayo dito para hindi kayo mabusan ng unit. Alright?